Good day sir, papakita ko po sa inyo kung paano isolve at gumawa ng Venn diagram. So ayun po, wait. So first, let's proceed to the given. 140 students were enrolled for the first semester. So 140 students ang nag-enroll. Then 58 ang nag-take ng math, 60 ang nag-take ng English, 53 sa science, at ito naman po yung mga nag-take ng double subject. Math and English ang nag-take is 10, English and Science 8, Math and Science 12. So ang nag-take po ng tatlong subject is 5, Math, English, Science. So ngayon, isosolve naman natin tong Venn diagram. Para makuha po natin tong intersection tsaka tong complementary, isosolve po natin yan lahat. So ang unahin po natin is itong mga nasa loob na intersection, itong common intersection. So pinakaunahin po natin is paganto hanggang pataas, pasolve pataas. So 5 sa Math, English, Science 5. So dito po yan sa gitna kasi tatlo po yung kinuha niya. So dito po ay Math, English, Science. Para makuha po natin tong complementaring to, ang unahin po natin isolve itong 12. So ima-minus po natin siya sa 5. Lahat po itong nag-take ng double subject, ima-minus po natin sa 5. So 12 minus 5 equals to 7. Math, Science. So Math and Science 7. So 8 minus 5 equals to 3. So English and Science. Then 10 minus 5 equals to 5 sa Math and English. Math and English. So next step po, para makuha naman po natin tong complementary, itong mga nandito, ito naman po ang isosolve natin. Ito pong mga student na to na nag-take ng Math, English, Science. So unahin po natin is itong nasa baba. So isolve natin 53 minus 8 minus 12 plus 5 is equals to 38. So nakuha na po natin tong science. Ilalagay na po natin siya dito sa Venn diagram. 38. Then ito naman po, tapos na tayo dito. Then ito naman po ang sunod. 60 minus 10 minus 8 plus 5 is equals to 47. So yung English po natin is 47. Tapos, ito naman po, last, itong 58, itong Math. So, Math, may 10, may 12, then plus 5. So, ang answer po is 41. 41 sa Math. So, ayan po. Kung makikita nyo po, pag pinag-plus-plus nyo po ito, lahat, ng nasa magkakasama dito sa Math, lahat po ng nasa intersection na to ng English, ayan po. Pag pinag-plus-plus nyo po yan, is makakuha nyo po itong mga given. So 41 plus 5
plus 5 plus 7 is equals to 58. Then 47 plus 5 plus 5 plus 3 is equals to 60. Ito naman po 38 plus 3 plus 5 plus 7 is equals to 53. 53. Yun, so yun po, tapos na po natin isolve yung Venn diagram. Ngayon, babasahin ko naman po itong mga questions at sasagutan po natin. How many students were enrolled in math only? So, 41. Kasi yan po sa math. How many students were enrolled in English only? 47. Kasi yan po sa English. How many students were enrolled in science only? 38. So, kasi ito po yan sa science. Ngayon, ito naman po ang hanapin natin. Kasi ang tanong po dito, how many students will not be taking up any of the 3 subjects? So, magsasolve po ulit tayo. So, para makuha po natin yung sagot sa letter D, magsasolve po ulit tayo. Ang unahin po natin isolve ito. Itong mga nasa loob na intersection. So 5, sige, diretso na lang po. 5 plus 5 plus 7 plus 3 is equals to 20. Then ito naman po mga complementary ang i-add natin. 41 plus 47 plus 38. 41 plus 47 plus 38 is 126. So 126 complementary. So ito, pagpa-plus po natin yan dalawa. 20 plus 126 is 146. So ayan po, hindi pa rin po yan tapos. Ang next step naman po natin is itong 146 students is ima-minus natin dito sa 140 students. So 140 students minus 146 students, 6 is equals to negative 6. So ito po ang final answer natin, negative 6. And that's all. Thank you.